Dagdag ni Pangulong Duterte na ang hamon na ito ay hindi isang banda kundi isang legal demand. It's not a threat. It's a legal demand. Let me know where my money went or how it was spent. Then I will pay my taxes again this year. Without informing me kung ninanakaw ba ninyo o short change kami o baka ang binigay naming peso, ginawa lang ninyo 50 ang ginastos ninyo, yung 50 kinurakot ninyo, kalokohan yan. It's a give and take. It's a legal demand. It is not an unlawful demand. I-publish lang ninyo, open the books so that we will know. Nako, so ayan no yan no ang napakatinding utos ni Pangulong Duterte. Magtanong nga ako dyan, sino ho dito ang susunod sa utos ni Pangulong Duterte? Huwag niyo yung sagutin. Baka nagbabantay ang BIR sa inyo. Basta yan lang ang lagi niyong tatandaan. Tuwing tayo ay umiiyak sa pagbayad ng tax natin, yung mga mambabatas natin, ginagamit nilang pamamasyal, ginagamit nilang makabili ng mga magagandang sasakyan, ginagamit nila yan para sa iPhone ng mga kabit nila. Diba? Yan, isipin mo, tayo ang dahilan kung bakit sila may parausan. Anong pa? Pangit naman ng lengguwahe mo, Banat Bay. Totoo naman eh. Ano sa tingin nyo, mahal sila? Hindi, itanungin ko kayo. Bakit sa tingin nyo merong mga kabit siya mga yan? Mahal nila yung kabit nila? Nagtuloko nyo naman ako. Parausan lang yan. So, kayo ho ang nagbabayad. Buti pa kayo, nagbabayad. Actually, ang tanong nga dyan, hindi, maliho to yan. I don't encourage. Buti mga sila may parausan, kayo wala. joke lang po, joke lang. Mantakin mo, kayo nagbabayad ng kondo nila. Nakatira sila sa mga magagandang kondo dahil sa inyo. Di ba? Malamang, karapatan naman ho natin na hingin kung saan ho sila, kung saan nila ginamit, di ba? Pero, sana all.